Basahin po natin ang Luke 19:36 hanggang 40. Na sinasabi po dito sa Luke 19:36 hanggang 40, at samantalang siya'y lumalakad, ay inilalatag nila ang kanilang mga damit sa daan. 37, at nang nalalapit na siya sa labis ng bundok ng mga Olibo, ang buong karamihan ng mga alagad ay nangagpasimulang magkatuwa at magpuri sa Diyos ng malakas na tinig dahil sa lahat ng mga gawang makapangyarihan na kanilang makita. 38, at sinasabi, mapalad ang hari na pumaparito sa pangalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit at kaluwalhatian sa kaitaasan. 39, at ilan sa mga Parisiyo na mula sa karamihan ay nangagsabi sa kanya, Guro, sawayin mo ang iyong mga alagad. 40, at sumagot siya at nagsabi, Sinasabi ko sa inyo na kung hindi magsiimik ang mga ito, ang mga batoy sisigaw. So, ang pamagat ng ating pag-aaralan sa oras na ito, Praise our Savior. No, praise our Savior, mga kapatid. Etong verse na ating nabasa, kung ito po ay ating babaybayin, babasahin itong buong chapter na ito, about sa kwento na ito, mga kapatid. Ang ating Panginoong Jesucristo, papasok na po siya ng Jerusalem. Pabalik na po siya sa Jerusalem. Kasi bakit po? Kasi nalalapit na po ang kanyang oras. Yung kanyang oras na kung saan pahihirapan na siya. Pahihirapan na siya, ipapako na siya sa krus. Nalalapit na po yung oras. No? So dito, sa kwento na ito, mga kapatid, dito natin po makikita, habang sila'y naglalakad papasok ng templo, sinabihan niya yung kanyang mga alagad. Sabi, pumaroon kayo. Sabi niya sa ilang mga alagad niya, meron doong asnong bata. Sabi niya, kunin nyo yon. At pag merong sumaway sa inyo, sabihin ninyo, kailangan ito ng aking Panginoon. Sabi ng ating Panginoon. Kaya yung mga alagad pumunta. Pumunta po, mga kapatid. Nung pumunta, mga kapatid, nakita nila yung asno na bata. Kinalag nila yon, walang papaalam, kinalag nila yon. So kung titignan ninyo, sabi niya, nung sinabi niya, kailangan niya ng aming Panginoon. Wala nang salita. Kinuha na nila. At yon ay ibinigay sa ating Panginoong Jesucristo at sinakyan po yun ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? So doon natin makikita rin, mga kapatid, na mababasa natin, habang papasok sila, tapos ang ating Panginoong Jesucristo ay nakasakay sa asno, no? Yung mga tao na sumasalubong sa kanila, ang sabi ng Biblia, yung kanilang mga damit ay nilatag nila habang naglalakad ng ating Panginoong Jesucristo. Nilalapag nila, o kaya yung iba naman, nagpuputol ng mga sanga, tapos yun yung inilalapag nila habang dumadaan ng ating Panginoon. At ang sabi pa ng Biblia, hallelujah, habang ginagawa nila yun, nagpupuri sila. Right, amen. Pinupuri nila ang ating Panginoon. Habang sila ay papasok na ng Jerusalem po, mga kapatid. So, yan po yung kwento niyan. Basahin nga natin muna, mga kapatid, ang Matthew 21. Matthew 21:1 hanggang 2. Nasabi dito, at nang malapit na sila sa Jerusalem at magsidating sa Bethphage sa bundok ng mga Olibo, ay nagsugo nga si Jesus ng 2 alagad. 2. At sinasabi sa kanila, magsiparoon kayo sa layong nasa tapat ninyo, at pagdakay masusumpungan ninyo ang isang nakatali na babaeng asno na may kasamang isang batang asno. Kalagin ninyo at dalhin ninyo sa akin. So, yun yung kanina na ipinapaliwanag ko po sa inyo. Ito naman ang sabi sa Matthew 21:8, at inilalatag sa daan ng kalakang bahagi ng karamihan ng kanilang mga damit
at ang mga iba'y nagsiputol ng mga sanga ng mga punong kahoy at inilalatag sa daan. So, ayan po, tingnan niyo po yung kaganina nasabi ko, yung mga damit nila, inilalatag nila, tapos nagpuputol sila ng mga sanga, inilalatag habang dumadaan ang ating Panginoong Jesucristo. At pagkatapos niyo mga kapatid, sabi pa sa Matthew 21:9, at ang mga karamihan na nasa unahan niya, ang nagsisunod ay nagsisigawan, na nagsisipagsabi, o sana sa anak ni David, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon, o sana sa kataas-taasan. Yan. So, pinupuri po nila mga kapatid, no, ang ating Panginoong Jesucristo habang papasok. So, dito, sa pagpupuri nila sa Matthew 21, verse 8, may naririnig natin dito yung salitang Hosana. Yung salitang Hosana. Yung salitang Hosana ay salitang Hebreo po ito, mga kapatid. No, kung ita-translate po natin ito sa English, na ibig sabihin po nito ay save us. O please save us. So, yun po yung ibig sabihin niya. No, kung ita-translate po natin siya sa sa English po mga kapatid. Tignan niyo po mga kapatid ang sabi diyan mga kapatid, hallelujah, nagsisigaw sila ng Hosana. Hosana, Hosana. No, sa pupuri. Ibig sabihin, sabi, kung sa Tagalog mga kapatid, iligtas mo kami. Iligtas mo kami. Yan. No, sa Tagalog po mga kapatid. So ngayon, tignan ninyo po mga kapatid ang kanilang pagpupuri. Tapos bukod sa pagpupuri na yon, nagsasalita sila na Diyos ng kataas-taasan. Basahin naman po natin mga kapatid ang Luke 19:37 hanggang 38. Sabi dito sa 37, at nang nalalapit siya sa labis ng bundok ng mga olibo, ang buong karamihan ng mga alagad ay nagpasimulang magkatuwa at magpuri sa Diyos ng malakas na tinig dahil sa lahat ng mga gawang makapangyarihan na kanilang makita. 38, at sinasabi, mapalad ang hari na pumaparito sa pangalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit at sa kaluwalhatian sa kaitaasan. So, yan po mga kapatid. No? Tignan ninyo po mga kapatid kung inyong pagtatakahan, ito na yung panahon na nalalapit na siyang ipako sa krus. Pahihirapan na po siya mga kapatid. Sa pagpasok niya sa Jerusalem, yung mga tao naglalapag ng mga damit, nagpuputol ng mga sanga. Tapos bukod doon, habang naglalakad ang ating Panginoon, nagsisigaw sila, sumisigaw sila na may pagpupuri. Sabi, Hosana, Hosana. Tapos yung iba naman, sabi diyan, sa nabasa natin, sabi, at sinasabi, mapalad ang hari na pumaparito sa pangalan ng Panginoon, kapayapaan sa lahat at kaluwalhatian sa kaitaasan. Yan. So, ngayon mga kapatid, no, pinupuri na nila dito. Tignan ninyo ito yung panahon na malapit na siyang pahirapan at ipako sa krus. Yun din yung panahon na malapit na rin buksan ang kaligtasan sa lahat. Amen po ba? So, yung salitang Hosana, Hosana, iligtas mo kami, save us, mga kapatid. Iyon yung bagay na isinisigaw ng mga tao na yun naman talaga ang gagawin ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Na kaya niya gagawin ang isang bagay, kaya siya hahayaan niyang pahirapan siya, hayaan niyang maipako siya sa krus, kasi para mabuksan ang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Amen po ba? So, yan po mga kapatid. Ngayon mga kapatid, praise the Lord. Habang sinasabi nila ito, habang nagkakaingay sila mga kapatid, sa panahon na ito, nagkakaingay sila Ngunit may mga gustong tumutol. May mga gustong mapigilan yung kanilang mga ginagawa. Yung mga Parisiyo, sinabihan nila ang Panginoong Jesucristo, Guro, patahimikin mo nga ang iyong mga alagad.
Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, anong sabi? Kung tatahimik sila, yung mga bato ang sisigaw o magpupuri sa akin. Kayo mga kapatid, tatanungin ko kayo. Papayag ba kayo? Ikaw na mayroong buhay, may lakas, nakakatayo, na itataas mo ang iyong kamay. Hindi ka papayag na gagawin mo yan para sa Panginoon? Gagamitin mo yan para sa kapurihan ng Panginoon? Alam niyo po, pag nangyari yan, baka malaking sampal sa bawat isa sa atin kung ang mga bato ang sisigaw at magpupuri sa Panginoon. Amen. Amen po ba? Napakalaking sampal sa atin yan. Yung bato na walang buhay, yung bato na hindi nakakagalaw kahit yung mga upuan na inyong inuupuan, na hindi nakakagalaw, walang buhay, na ikaw ay may buhay, ayaw mo magpuri sa Panginoon. Nakuha natin? Tamad tayong magpuri sa Panginoon, wala tayong ganang magpuri sa Panginoon. No? Baka magtaka kayo, yung mga upuan na yan ang sumigaw. At sigurado mga kapatid, pag nangyari yon, lahat tayo magtatakbuhan dito. Amen po ba? Bakit? Ayaw niyong magpuri. Ayaw niyong sumigaw. Amen po ba? Kaya nga mga kapatid, ito bibigyan ko po kayo ng encourage. Alam niyo po, pag ako nawawala ng gana, hindi naman laging ganito. Pag ako nawawala ng gana at tinatamad ako, mas lalo kong isinisigaw yung pangalan ng Panginoon. Kaya minsan, di ba, pag ako nagpupuri tayo, nag-worship tayo, naririnig niyo ako na sumisigaw. Kasi ayokong manatili na ganun. No, ayoko yung katawan ko na, yung alam mo yung diktahan ako ng katawan ko para hindi purihin ang Panginoon. Dapat ganun din tayo mga kapatid. Huwag mo hayaan na diktahan ka ng iyong katawan para hindi mo mapurihan ang Panginoon sa kanyang bahay. Dapat mas lalo mong ilabas. Amen po ba? Lalo mong ilabas ang iyong sarili. Hindi yun nagpapakita na parang niloloko ko na lang yung sarili ko. Eto, makikita mo yun pag niloloko mo na talaga ang sarili mo. Amen po ba? Pag ayaw mo talagang magpuri. Pero kung gusto mo namang magpuri, pero tinatamad ka, amen po ba? Pero tinatamad ka, alam kong hindi ka papayag, kasi gusto mo magpuri. Gagawa ka ng isang paraan para mapurihan mo ang Diyos. Kaya nga, isang bagay na, ay isa sa inaano ko, pag ganun, kasi gusto ko magpuri, kaya sinisigaw ko, mas inilalabas ko. Right, amen. Amen po ba? May mga time, mga kapatid, na pag masayang kanta, wala akong gana. Parang ayaw tumalon ng mga paa ko. Mas lalo kong itatalon. Kasi gusto kong magpuri. Ayokong manatiling ganun. Ayokong pagbigyan yung katawan ko na tamarin na lang ako. Mga kapatid. So, ganun ang technique po mga kapatid. Pag nararamdaman ninyo na wala kayong gana, mas lalo nyo i-ano yung katawan nyo. Tumalon kayo. Tumalon kayo. Sumagaw kayo, sumigaw kayo. Mga kapatid, wag nating ikahiya yung pagsigaw natin ng praise the Lord. Right, amen. Ng hallelujah. Minsan mga kapatid, kahit may punto na ang preacher, wala pa rin, walang response. Alam niyo po ba, pag ang isang mangangaral at naiintindihan mo ang salita ng Diyos na kanyang pinapangaral, magre-response ka eh. Alam niyo kung ano laging response? Amen. Amen. Praise the Lord. Preach it. Di ba? That's right. Eh, di ba mga naririnig natin yan? Pero tayo minsan, hirap na hirap tayo eh. Nasabihin yan. Mga kapatid, huwag po. Amen. Amen po ba? Pag dapat mas lalo mong naiintindihan ang Panginoon, praise the Lord! Hallelujah! Preach it! Amen po ba? Ang Panginoon, huwag po nating katamaran. Amen? Huwag po nating katamaran ng Diyos. Kasi alam niyo po kung bakit? Kasi ang Diyos ang nagbibigay ng buhay natin. Ang Diyos ang nagliligtas sa atin sa bawat araw.
Ang Diyos ang nagpapala sa atin. Ang Diyos, yung kamay ng Diyos ang nag-iingat sa iyo. Naintindihan po ba natin mga kapatid? Amen? So, dahil gano'n ang ginagawa ng Diyos sa atin, mga kapatid, magpasalamat tayo. Kahit sa bahay man lang ng Diyos, may ipakita natin, mga kapatid. Salamat, Panginoon, sa iyong pagliligtas sa akin. Salamat, Panginoon, na ako'y patuloy mong binibigyan ng lakas. Salamat, Panginoon, na ako'y iyong binibigyan ng patuloy ng buhay. Kahit anong oras pwede mong kunin ang aking buhay, pero hindi mo ginagawa. Salamat, lagi akong may pag-asa. Salamat, laging may biyaya. Kahit na naghihirap kami, kahit na nawalang-wala kami, binigyan na lang may darating na biyaya na mula sa iyo. Thank you, Jesus. Mga kapatid, dapat huwag natin kaya ilakas mo. Kasi pagka ano lang tayo, taimtim lang tayo, mga kapatid, alam niyo po anong mangyayari, talagang tatamarin tayo. Amen. Kung wala tayong gagawin, tatamarin tayo. So mga kapatid, ang pamagat natin, praise our Savior. Purihin mo, purihin natin ang tagapagligtas natin. Huwag mong hayaan na hindi ka pupuri. Huwag mong hayaan, mga kapatid, na lalabas ka dito na parang wala lang. Kaya paglabas mo, puno ka pa rin ng bigat, puno ka pa rin ng problema, puno ka pa rin ng kalungkutan. Walang kalakasan na dumating sa iyo. Walang pag-asa na dumating sa iyo. Kasi paano ka ba magpuri? Amen. Amen po ba? Paano ba tayo magpuri? Mga kapatid. So mga kapatid, gusto ba natin, hintayin pa natin ang mga upuan na yan, ang mga bato na yan ang magpupuri sa Panginoon? Huwag na ganun mangyari, mga kapatid. Amen po ba? Huwag po ganun ang mangyari, mga kapatid, sa bawat isa sa atin. Kaya pag tayo nasa bahay na ng Diyos, kailangan purihin mo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin. Kasi doon natin may lalabas ang lahat ng problema natin eh. Right. Lahat ng bigat natin doon natin may lalabas. No? Hindi niyo ba napapansin yun? Habang nagpupuri tayo sa Panginoon, may bagay na lumalabas sa iyo. No? Hindi natin nararamdaman yon. Kasi pag ako nagpupuri, lalo pag bigat na bigat, isinisigaw ko eh. May lumalabas. Kaya pagkatapos ng pagpupuri, gumagaang ang pakiramdam. Gumagaang. Nagkakaroon ka ulit ng panibagong lakas. Nagkakaroon ka ulit ng parang yung biyaya, na hindi yung basta biyaya na natatanggap natin. Tapos may time na hindi mo maintindihan yung sarili mo, parang wala kang problema. Amen po ba? Mga kapatid, pag hindi tayo matututo na magpuri talaga sa Panginoon, hindi rin natin, mga kapatid, matatanggap ang banal na Espiritu Santo. Matatapos lagi ang gawain na parang walang nangyari. Right. Amen. Lalabas tayo dyan sa gate na yan, na parang walang nangyari. Walang kagalakan na nararamdaman ka. Walang pagpapala na nararamdaman ka, mga kapatid. Kaya pagdating sa loob ulit ng 1 linggo, hinag-hina ka pa rin. Lumpapay pa rin ang iyong spiritual na pamumuhay, mga kapatid. So, mga kapatid, gising. Gising tayo pagdating sa pagpupuri sa Panginoon. Dapat pagdating sa pagpupuri sa Diyos, mas alive tayo. Amen. Mas alive tayo, mga kapatid. Minsan nga, pagka tayo nakikipagkwentuhan sa mga katrabaho, sa kaibigan natin, mas alive tayo eh. Di ba? Right. May action pa. Pag nagkukwento ka, Panalo. alam mo ba ganito din po nangyari oh. Diba? Talagang buhay na buhay yung kwento mo. Pero pagdating sa pagpupuri sa Panginoon, patay. Diba mga kapatid? So mga kapatid, huwag po nating hayaan na patuloy tayong ganyan. Dapat praise, purihin ng Panginoon. Hindi ba tayo masaya na niligtas tayo ng Diyos? Hindi ba tayo masaya, mga kapatid, na tayo ay binigyan ng pag-asa ng Diyos?
Hindi ka ba masaya na pinagpala ka? Hindi ka ba masaya na binigyan ka ng buhay at kalakasan? Alam nyo, hanggat ganyan tayo, mga kapatid, ganyang klase ng pagpupuri, mga kapatid, parang ipinapakita lang natin sa Panginoon na mababang klaseng Diyos lang siya. Parang ipinapakita natin sa Panginoon na parang hindi siya totoo. Parang hindi siya tagapagligtas mo. Amen po ba? So mga kapatid, kailangan pag nasa bahay tayo ng Diyos, ibigay natin ang the best natin sa pagpupuri. Yung the best, yung pinaka the best po mga kapatid. Amen po ba? So ngayon mga kapatid, kailangan pag nagpuri tayo ngayon sa ating Panginoon, ibigay natin yung pinaka the best. Tignan ninyo po, hindi pa ipinapako ang ating Panginoong Jesucristo, papasok pa lang siya ng Jerusalem. Ang mga tao nagpupuri na sa Panginoon. Itinataas na ang pangalan ng Panginoon kasi alam nila siya ang Misaya. Siya ang tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Na magliligtas sa buong sanglibutan, mga kapatid. Ngayon, pinupuri nila ang Diyos. Ngunit may mga parisiyo, eto mga kapatid, yung mga parisiyo sa buhay natin. Yung pumipigil sa iyo kung bakit hindi mo mailabas. No? Yung mga binanggit ko kanina, yung katamaran, yung pagkawala ng gana, yung problema. Amen po ba? Yan yung mga parisiyo na pumipigil sa atin eh. Amen. Ba't ka pa magpupuri? Pagod ka na nga eh. Puri, pagod ka na. Oh. So, hindi po ganun mga kapatid. So, sabi ng Panginoon, kung hindi sila mag-iingay, ang mga bato ang sisigaw para magpuri sa akin. Magsisipuri. Kaya mga kapatid, huwag nating hintayin yung bagay na yon na maging ganun mga kapatid. Hallelujah. Nahihintayin pa natin yung mga yan na walang buhay, saka tayo magpupuri. Oh. So bago po ako magtapos mga kapatid, sabi dito sa Pahayag 4:8 hanggang 11 na sinasabi dito, ang bawat isa ay may tig-aanim na pakpak at punong-puno ng mga mata sa harap at likod. Walang tigil ang kanilang pag-awit araw at gabi. At banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na nakaraan, ng kasalukuyan at siyang darating. Tuwing umaawit ng papuri, parangal at pasasalamat, ang apat na buhay na nilalang sa nakaupo sa trono na nabubuhay magpakailanman. Ang 24 na pinuno naman ay nagpapatira pa sa harap ng trono at sinasamba ang nakaupo doon. Ang nabubuhay na magpakailanman ay inaalay nila ang kanilang korona sa harap ng trono at sinasabi, aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, karangalan at kapangyarihan sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng mga bagay at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinapanatili. Yan. So mga kapatid, dito kung ito tatapusin. Sabi sa langit ganito, araw at gabi sila umaawit Amen. at nagpupuri sa ating Panginoon. At sabi ng Biblia, banal, banal, banal na Diyos. Amen po ba? Tingnan niyo po ganun sa langit. Kung i-imagine ninyo, paano sila magpupuri? Tingnan nyo araw at gabi. Amen. Silang umaawit at nagpupuri sa Panginoon. O, ibig sabihin, walang kapaguran. Right. Amen po ba? Totoo, walang kapaguran. Magpupuri ka doon, araw at gabi, sa ating Panginoon. Ngayon, ang tanong mga kapatid, gusto ba natin pumunta ng langit? Amen. Lahat ba tayo gusto natin pumunta ng langit? Amen. Gusto ba natin mga kapatid? Amen. Amen?
So kung gusto nating pumunta ng langit, ngayon pa lang i-practice na natin yung pagpupuri sa Diyos. Kasi sa langit mga kapatid, araw at gabi nagpupuri, araw at gabi kumakanta, araw at gabi na banal, banal, banal na Diyos. Amen. Kung dito pa lang mga kapatid, hindi natin ibinibigay ang todo sa Panginoon, yung dapat na marapat na pagpupuri sa Panginoon, paano pa kaya sa langit? Amen. Amen po ba? Paano pa kaya sa langit? Kung dito tamad tayo magpuri, kung dito wala tayong ganang magpuri, eh paano pa doon araw at gabi? Amen. Tingin mo, tatagal ka doon? Hindi. Kaya dito pa lang dapat ipinapractice na po natin. Amen. Come on, Ray. I-practice natin mga kapatid ang ating mga sarili sa pagpupuri sa Panginoon. Pagdating sa pagpupuri, huwag mong hayaang ikakahiya mo yan. Amen. Dapat mas lalo mong ibigay. Hindi. Magpupuri ako. Dahil tagapagligtas kita, niligtas mo ako, pagpupuri ako. Magpupuri ako. Diyos, banal, banal, banal ka. Amen po ba? Ngayon mga kapatid, sa oras na ito, ipakita natin sa Panginoon na tayo ay nagpupuri ng totoo. Right. Amen. Ngayon sa oras na ito, mga kapatid, buksan natin ang ating mga puso para sa pagpupuri sa Panginoon. Alisin natin yung mga katamaran, alisin natin yung pagkawala ng gana, kasi ang harap natin ngayon ay Diyos na makapangyarihan Right. na Amen. nagliligtas sa atin. Ipakita natin siya na siya ang tagapagligtas natin. Amen. Ipakita natin mga kapatid. Ipakita natin sa oras na ito na walang ibang tagapagligtas kung hindi ang ating Panginoon Jesucristo. Hallelujah. Siya lang, ikaw lang Panginoon. Wala nang iba. Magpupuri ako. Magpupuri ako sa iyo Panginoon. Tumayo tayo mga kapatid. Ngayon sa oras na ito, ipakita natin sa ating Panginoon na nagpupuri tayo ng buong puso mga kapatid. Mga kapatid, hindi natin mararamdaman ang Diyos sa oras na ito kung mananatili lang tayong nakaupo o nakanood lang. Kailangan mong hanapin ang Diyos sa oras na ito. Hallelujah! Ipakita mo sa ating Panginoon kapatid. Hallelujah! Na siya ang tagapagligtas na pinupuri mo. Hallelujah! Kaya mga kapatid, purihin natin ang ating Panginoon.